Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa ating daily devotion ay makikita sa Ikadalawang Hari, Kapitulo 24, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasaad. Nang panahon ng paghari ni Jehoiakim, nilusod ni Haring Nebukadnesar ng Babylonia ang Juda at sa loob ng 3 taon na pasailalim sa kanyang pamamahala si Jehoiakim. Pero sa huli nagrebelde siya kay Nebukadnesar. Ipinadala ng Panginoon ang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga-Moab at taga-Amon para lusobin ang Juda. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng mga lingkod niyang propeta, nangyayari ito sa Juda ayon sa inuutos ng Panginoon para mapalayas niya ang mga ito sa harapan niya dahil sa mga kasalanang ginawa ni Manasseh. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin ay mula sa Ikalawang Mga Hari, chapter 24, verses 4 to 6. At sa pagpatay nito sa napakaraming taong walang kasalanan, halos bumuha ng dugo sa buong Jerusalem. At dahil dito, hindi siya mapapatawad ni Yahweh. Ang lahat ng ginawa ni Jehoiakim ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. At nang siya'y mamatay, ang anak niyang si Jehoiakim ang humali sa kanya bilang hari. Yun lang po, tayo po ay lagi magpuri sa ating Panginoon at lagi magpasalamat sa kanyang biyaya. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 24, verses 7 to 9. Hindi na muling lumusob ang hari ng Ehipto, dahil sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng teritoryo nito, mula sa lambak ng Ehipto hanggang ilog ng Euphrates. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Juda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Ang ina niya ay si Nehusta na taga Jerusalem at anak ni Elnatan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Diyos, ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Jehoiakim. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 King chapter 24 verse 12 to 14. At sumuko sa kanya si Haring Jehoiakim, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nebukadnesar noong 8 taon ng paghahari nito. Sinamsampa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo, at tulad ng bahala ni Yahweh, sinira ni Nebukadnesar ang mga kagamitang ginto na ginawa ni Solomon para sa templo. Dinala niyang bihag ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira liban sa mga dukha. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa 2 King chapter 24, verse 10 to 11. Nang panahon ng paghahari niya, ang mga opisyal ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem at pinalibutan ito. Pumunta si Nebukadnezar sa Jerusalem habang pinalilibutan ng kanyang mga tauhan ang buong lungsod. Amen. God bless po. Hello po, ang aking pong Bible verse for today is from 2 Kings chapter 24 verses 15 to 17. Tinangay nga ni Nebukadnesar sa Babylonia si Jehoiakim, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem.
Dinala rin niya sa Babylonia ang may 7,000 kawal at ang 1,000 mahuhusay na manggagawa at panday, na pawang malalakas ang katawan at angkop maging mga kawal. Si Matanias na tiyuhin ni Jehoiakin ang ipinalit ni Nebuchadnezzar dito bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Zedekias ang pangalan nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless us. Ang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ng Panginoon sa panibagong chapter ng Biblia na ating pong nabasa, no? At tayo po ay nasa 2 Kings chapter 24. So sabi po dito, itinalaga po sa atin yung 18 to 20. Sabi po dito, si Sedekias ay 21 taong gulang na maging hari ng Juda at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal, na anak ni Jeremias na taga Libna. Tulad ng masamang halimbawa ni Jehoiakim, ginawa rin ni Sedekias ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa Jerusalem at Juda, kaya ang mga ito ay ipinabihag niya sa mga kaaway. So dito po natin makikita na talagang ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa ay hindi po dapat ito masayang, no? Dapat ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon yung ating gagawin, no? Sapagkat kapag umabot sa sukdulan yung galit ng Panginoon, ay marami po siya na pwedeng gawin, no? At kapag ginawa ito ng Panginoon at wala po makakapaghandlang sapagkat ang Panginoon ay siya po ang Diyos na makapangyarihan. No one can stop. Kaya lagi po nating naisin ang patuloy na ang gagawin natin ay patuloy na maging kalugod-lugod sa Panginoon. So ayon po dito sa ating mga binabasa sa bawat araw, makikita po natin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kontrol ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng mga tao. Dito po natin nakita ng ang mga taga-Babylonia talagang kumbaga inatasan ng Panginoon ito upang sakupin ang Juda. At dito po natin nakita na nabihag ang hari na naging sukdulan na dahil siya po yung kumbaga yung kanyang ginawa ay hindi po naging kalugod-lugod sa Panginoon. So purihin po natin ang Panginoon na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon sa bawat araw na patuloy na sa kanyang biyaya ay makabagbalik tayo ng kaluguran sa kanya. Purihin po ang Panginoon. God bless.